Sa madaling salita, ang prayer ng mga prayer warriors po natin, ang sabi, dinideklara nila na kung hindi ito madidispute, God will provide. Amen. So, nakausap natin ang Meralco, pumayag po sila ng installments at ito ay 4 na bigay. So, 30% na pauna and then staggered na po for 3 months. At least, pumayag ng installment. At yung 21, yun, kailangang bayaran agad. Matitigatig sana ang ating puso, pero napakalaki ng ating Diyos. Amen? Ang nangangatog yung bill. Dapat ang nangatog yung bill at hindi mo tayo dahil buhay ang Diyos at siya po ang bahala. Sabi nga sa akin, I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. Bakit pa tayo magdadalawang isip at bakit pa tayo matatakot kung ang buhay na Diyos ay lagi niyang pinapatunayan ang kanyang pagka-Diyos sa ating buhay. Amen! Kanya po, God restored. Si Lord ang bahala. Pati po yung meter base na sinabi nila na hindi na kaya itong load, kahapon o yung isang araw na ihabol natin, ang Diyos ay napakabuti dahil ikinonekta tayo sa tatay ng isa nating music minister na si Danica at napalitan na po yung ano tawag doon? Yung wire ng akma na wire kasi dati po ay 12 lang kaya hindi mo na kaya, so ngayon ay naka 8 na siya. Kaya salamat po sa ating Panginoon sa restoration na ibinigay niya sa atin. Sabi ko nga, Lord, sa gitna ng paparating na okasyon, ang dami-dami ding sumisingit. Pero napakabuti ng Diyos. Alam niyo po ba, pati yung computer, yung desktop ng church, ay sumabay ang kanya po. Ang tawag doon, GPU ba? Nasira po. At hindi tayo makakapag-live at ang mga iba pang function ng ating desktop. Pero napakabuti ng Diyos dahil siya po ang gumawa ng paraan. Ginamit po ang lingkod ng Diyos, ang mag-asawang Mark at Kay para po tayo ay regaluhan ng GPU. Grabe! Napakabuti po ng ating Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng walang humpay. Amen. Patuloy na madakila ang pangalan ni Jesus sa inyong buhay, mga kapatid. Salamat po, Pastora Emma, sa inyo pong mga anak na handang mahalin ang gawain ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos. Amen. At alam niyo po, mga kapatid, higit sa lahat kung ano po ang na-restore ni Lord. Grabe. Yung relationship ng mga tao dito sa church towards God. Grabe po. Yung pamunuan mismo, yung core servants, na-restore ang kanilang personal relationship with God. Nag-push through na ang system ng Past to One. Kung nakita niyo po ang post sa page, kung nadadaan po sa feed ninyo, yung mga, ilan yun anak? 13 souls na nagsuko ng kanilang buhay. At dito po natin ginawa yung bautismo. Napakasarap po pala, Pastora, pag sa loob ng simbahan eh. Very solemn. Grabe, hindi po siya kagaya ng dati na kapag nagka-outing kasi, gusto nang matapos yung lubog kasi sarap ng maligo. Ano po? Nung mga bata gusto maligo doon sa pinaglubugan ng 13, sabi ko, sige na, lumubog kayo ng masalo ang 13 na kaluluwang itinapo ng kanilang lumang pagkatawagan sa pool. Wala pong naligo. Grabe. First time in history ng ating simbahan na makikita mo yung mga binabautismohan na nag-iiyakan, na nagdideklara muna bago sila ilubog. Napakabuti ng ating Diyos. At ang kanila pong kasipagan sa paglilingkod sa Panginoon ay patuloy muling nabuhay at nag-apoy sa ating Panginoon. God is good. Kaya po mga kapatid, nais po namin ibahagi sa ating lahat ang katapatan ng Diyos at ang kanyang restoration. That I believe God wants to restore everyone, hindi lamang po particular na mga Kristiyano, hindi lamang ang mga specific na mga mananampalataya at mga lingkod ng Diyos, kundi ang buong body of Christ. Amen. Na gustong i-restore ni Lord. Marami po tayong mga pinagdadaanan na po pwede po sigurong maging dahilan kung bakit nanghihinawa
parang nagkakaroon ng pakiramdam na dry, yung parang hindi ganong nawala yung gana para maglingkod sa Panginoon, I believe this is the right time for you and me na patuloy na tanggapin mula sa Diyos ang kanyang restoration. Amen po. Dahil ayaw ng Lord ang mga Kristiyano at malahiningang, mga Kristiyano at lingkod ng Diyos na malahiningang. Amen po ba? Amen. Sige po. Bago po tayo bago natin basahin ang ating pong teksto, pwede ko po ba kayong anyayahan na tumayo? At atin pong basahin ng malakas ang ating teksto ngayong gabi bago po tayo manalangin. Okay. Sabay-sabay po nating basahin ng malakas. Amen. Ready? Read. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, He Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat po aming Diyos na buhay. Banal na Espiritu, maraming salamat po sa iyong presensya na narito sa aming kalagitnaan. Wala kami pong ibang inaasahan na magtuturo sa amin at magpapaalala sa amin kundi ikaw. Ibabahagi mo sa amin ang iyong pong kabatiran, ang iyong pangunawa sa iyong mga salita, at ang sino man, Panginoon, na bukas ang puso at isip at kaluluwa sa iyong kapahayagan ay lalapag ng malaya, O Diyos, ang iyong pong pangungusap sa aming lahat. That's why we pray to open up our hearts, our mind, our spirit, soul, and body, that we may be able to receive, Lord, your blessing through your words. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isang narito, itago mo ko sa iyong likuran, at ikaw lamang po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Muli, O Diyos, bigyan mo kami ng puso na katulad ng matabang lupa na sa sandaling lumapag ang binhi. Ito po ay mag-ugat, tumubo, at mamunga ng sagana. Hayaan mo, Diyos, na hanggang sa pinakamalalim na kailangan ng aming kaluluwa ay patuloy, O Diyos, na abutin ng iyong mga salita. Sa iyo lamang po mauwi ang lahat ng luwalhati at papuri at pasasalamat. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Pwede na po umupo ang bawat isa. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ayan. So, katulad po ng ating mga patotoo kanina, ang Diyos nating punong-puno ng grasya. Naniniwala ako na ang bawat isa po sa atin ay aware na ang tinutukoy na grasya ng Diyos is the power of God that enables us to do the things that we could not, pero siya ang nag-enable sa atin para magawa natin. Amen po. Amen. Ang grasya ay hindi po yun yung kapangyarihan ng Diyos na kukonsinti sa ating kahinaan. Naniniwala po ba kayo? Nang karamihan ng mananampalataya, sad to say, ay ginagamit ang grasya para pangatwiranan ang kahinaan. At sinasabi natin na, total, mahabagin naman ng Diyos at ang grasya niya ay nakalaan. We are under grace. Yan. At sa gabing ito'y magpapaalala ang Diyos na huwag tayong maligaw. Nasabihin mo sa katabi mo, alam kong hindi ka naliligaw. Because we have the Holy Spirit. Amen. We have the Spirit of God na mag-guide sa atin. The Holy Spirit that would lead us sa daan ng Diyos. Although bako-bako, do you believe na ang daan ng Diyos ay bako-bako? Mabato?
madawag, matinik, mahirap, makipot, masikip. Pero ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan na may mga daang tila tama sa mata ng tao, subalit ang dulo nun ay kapahamakan. Yaon yung daang kinasanayan natin na sky is the limit. Walang bawal, walang restriction, walang filter, pwede lahat. At mag-iingat tayo, huwag nating mai-apply doon ang grace ng Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng grace ay we receive the blessing that we don't deserve. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang bugdong na anak, ang buhay niya, ang buhay ng ating Panginoong Jesus, upang imbes na tayo ang mamatay dahil sa ating kasalanan, siya ang namatay para tubusin ang ating kasalanan sapagkat siya lamang po ang may karapat-dapat, ang may banal na dugo para bayaran ang kasalanan natin at tayo ay patawarin at pawalang sala upang tayo po'y ma-restore sa harapan ng Diyos Ama, upang muli tayong maiugpong at maiugnay sa ating Diyos na buhay at magkaroon muli ng buhay na walang hanggan. Amen. Sinasabi po ni Apostol Pablo, pinalayang tayo ng Diyos, subalit ang kalayaang iyan ay huwag daw po natin gamitin para patuloy na pagbigyan ang kahinaan ng ating mga laman. Hello? Kaya hindi pwede natin at hindi natin dapat ginagamit yung grasya para tayo po ay katwiranan ng ating kahinaan. Kundi bilang mga Kristiyano na nakatanaw sa krus kung saan napako ang ating Panginoong Hesus para tayo ay lumaya, ay maging inspirasyon natin ang kanyang buhay na kung siya ay nagtagumpay sa pagiging tao at hindi nagkasala, ang tagumpay na yon ay dobleng binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang grasya, kaya nating magtagumpay laban sa kasalanan, and we should intentionally fight sin. Hello? Tayo po ba ay nasa iisang daan? Praise the Lord. Amen po. Kung kaya't mga kapatid, yung mga pagsubok na ating dinadaanan, sabi nga natin kanina, hindi po madali ang buhay Kristiyano. Tama po? Sa gitna ng hindi madali, maraming persecution, may mga pagsubok. Sa bagay, kahit di ka naman Kristiyano, may pagsubok. Tama po ba? Opo. Eh medyo humihirap lang pagka naging Kristiyano ka kasi si Satanas, dati hindi ka pinapansin eh. Pero nung ikaw ay naging Kristiyano, at lalo na po, nung nag-interesado ka ng maglingkod sa Panginoon, ay interesado na rin siya sa'yo. Pero ang pinakamaganda, kahit anong interest niya sa'yo, kahit ano pang target niya sa'yo, wala, nabili ka na, kapatid. Amen? Nabili ka na ng banal na dugo ni Kristo, kaya wala na siyang pagkakataon na muli kang bilhin. Huwag mo lang ibenta ulit. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo lang ibenta ulit. Binili ka na, tinubos na tayo ng ating Panginoon sa kanyang banal na dugo. Amen po. At tinatakan na tayo ng kanyang banal na spirito. At wala ng karapatan ang kahit na sino. At kahit si Satanas pa, ay wala na po siyang karapatan para tayo po ay muling alipinin. Amen? At muling subukan na manipulahin malibang payagan natin siya. Kaya nga mga kapatid, kung ano-ano ang kanyang gagamitin na mga sitwasyon, mga kalagayan, katayuan sa buhay, kung pwedeng blessing, do we believe that blessing can also be used para tayo ay ilayo sa Diyos? Hello? Hindi lahat ng pinagpapala ay galing sa Diyos. Totoo po ba yun? Mga pastors, do you believe? Tama po ba? I-correct niyo po ako kung mali. Dahil ang blessing na galing sa Diyos, hindi ka ilalayo sa Diyos. Woohoo! Pansinin mo yun. We have to check and we have to balance. Hindi patunay na marami kang pera sa bank account. Hindi patunay na marami kang pera sa wallet. At parang hindi mo na napapansin ang barya. Pati sahod, di mo na pinapansin. Kasi parang ang dami-dami. Pero wala ka na sa simbahan. Hindi ka na naglilingkod. I think hindi yun. And I believe, I'm sure,
that blessing doesn't comes from the Lord. Dahil ang pagpapalang galing sa Diyos, ilalapit ka nito sa Diyos. At pagpapahingahin ka sa Kanyang presensya at hindi ka uubusin ng paghahanap buhay. Amen po. Ibigay ang para sa Diyos. Oras natin, pagtatapat natin, paglilingkod natin, amen po, panahon natin. Kung ano-ano po ang ilalatag ng sanlibutan, katulad nga po ng nandito. Sabi niya, after you suffer a little while, maaaring sabihin natin, ako bakit ang haba-haba na? Parang simula pa nung nagkaisip ako hanggang ngayon, parang nasusubok pa rin ako. Ang tanong, pare-parehas ba yung pagsubok mo? Nanahan na ba sa'yo yung pagsubok? Same pagsubok po Hello po mga kapatid. Meron bang pagsubok na tumira sa ating buhay? Wala po, come and go lang siya. Tama po ba? Opo, sinusubukan lang pumasok. Mamaya aalis na. May papasok na naman. Aalis na naman. Bakit po? Yung mga pagsubok na po yun ay kakambal na po natin yun sa buhay. At dahil doon ay lalo nating nakikilala ang katapatan at ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapatagumpay po sa atin. At kung ikukumpara natin ang tinatanaw nating buhay na walang hanggan, dito sa maiksing pagkakataon na tayo ay sinusubok, katulad niya ng sabi natin kanina, hindi naman nagtatagal ang pagsubok. After po ng pagsubok at ikaw ay kumapit sa Diyos at nagtiwala sa Diyos at pinanghawakan ng Kanyang salita, ano po ang kasunod? Ano na po ang kasunod? After ng pagsubok, di po ba reward, pagpapala? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hindi naman po nagpapahintulot ang Diyos ng pagsubok tapos ang kasunod pagsubok ulit. Hindi nga rin po niya nilikha ang ating kalikasan na puro gabi. Tama po? After ng gabi, may umagang sumisilay. May araw na sumisilay sa ating buhay. At pagkatapos nun ay muling gagabi. Pagkatapos ng gabi ay umaga ulit. Sabi na salita ng Diyos, there may be pain in the night, but joy comes in the morning. Amen po? Amen. So ano po ang sabi niya? And the God of grace who called you to His eternal glory in Christ, see po, hindi lamang, ano po gustong ipabatid mo sa atin ang salita ng Diyos? Tinawag tayo ng Diyos sa Kanya pong kagilagilalas ng kaliwanagan na walang hanggan. At hindi po sa temporaring buhay lang po dito sa lupa. Amen po? Kaya kailangan natin ay, habang tayo ay nakikipamain dito sa lupa, ay magtiis. Amen po? Magtiyaga. That we need to be patient and endure. Amen po? At patuloy na maghawakan sa pangako ng Panginoon dahil ang nanghahawakan sa salita ng Diyos ay hindi po kailanman mabibigo. Amen po? Amen. Kahit ano ba po, name it. Kahit anong ikatwiran nating bigat ng pagsubok sa buhay natin, ang Diyos po ang ating kakampi at Siya ang lulutas sa lahat ng yan. Kaya ang bawat isa ay hindi dapat matakot, kundi patuloy na asahan ng Diyos dahil si Lord ang nagre-restore sa atin. Amen po. Amen. Kaya sabi niya roon, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself, siya mismo. Pwede po ba pakisabi niyo sa katabi niyo po, tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Sino po dito may mga pagsubok? Sino may mga pinagdadaanan? Yung iba pang load lang, ayaw na. Wala lang pang load. Hindi lang siya good morning ng kanyang boyfriend, girlfriend, ayaw na. Amen. Sabi, ang sarap po nito mga kapatid. Magtiis lang daw po tayo sa mga pagsubok. Hingin ang lakas ng Diyos. Ang kanyang salita, ang ating panghawakan, hindi po yung pangako ng kahit na sino. Alam niyo po yung may pagsubok tayo sa buhay, pero gusto ng Diyos na maging intentional tayo sa pagkapit sa Kanya. Ano po ibig sabihin ng intentional? We should desire it. At kailangan ipaglaban natin yun.
Amen. Huwag natin yung ipapa-overpower sa pagsubok. Yung faith natin, we should be intentional with our faith in God. Yung tinatawag na intentional, sadyain mo, kapatid. Sadyain mo magpakatatag. Sadyain mo ng hawakan sa pangako ng Diyos. Ipaglaban mo na siya lang ang ating panaligan. At huwag tayong manalig sa sanlibutan. Huwag nating pagbatayan ang mga nangyayari sa buhay natin para sabihin natin hindi totoo si Lord. Huwag nating pagbatayan ang ating mga naranasan para sabihin natin na hindi ka gusto ng Diyos at iba lang ang kanyang favorite. Mga kapatid, ang salita ng Diyos nagsasabi, God is no respecter of person. Whether ikaw ay pastor, ikaw ay manggagawa, ikaw ay attender, pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos. Wala po siyang paborito. Amen po ba? Kasi si Lord, ang kanyang binibuild sa atin is our personal relationship with Him. Dahil hindi tayo maliligtas ng pagiging pastor. Do you believe po? Hindi tayo maliligtas ng pagiging manggagawa. Hindi tayo maliligtas sa pagiging leader. Hindi tayo maliligtas sa pagiging yung naglilingkod sa loob ng simbahan. Ang nagliligtas sa atin ay si Jesucristo, ang ating pananalig at relasyon sa Kanya, na kung mainam ang iyong paghawak sa pananampalataya sa Diyos, yun po ang magliligtas sa atin. So, ibig sabihin, regardless of kung nanalig ka, tumanggap kay Kristo, hindi lamang sa labi. Amen. At hindi lamang po sa nakikita ng tao, kundi sa ikabuturan ng ating puso ay talagang totoong tinanggap natin siya as Lord and Savior. Ang kasunod nun ay ang pagsunod sa ating Panginoon, pananalig sa Kanyang salita at pamumuhay sa Kanyang salita at pagsunod sa Kanya. Kaya po nakarating ang mga pastor sa pagiging pastor, kaya po nakarating ang mga servants, ang mga leader sa pagiging leader, dahil nagsimula tayong lahat doon sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, at nung tayo'y nang hawakan at inintensyon natin kahit umulan, bumagyo, kahit paglakad tayo papuntang church, walang makakapigil sa atin, dahil ganoon yung lakas ng desire at intensyon natin sa paglilingkod, nakarating po tayo sa ating kinaroroonan ngayon. Tama po ba, Pastora Emma? Amen. Kaya pati nagtuturo pa po ba kayo, Pastora? Hindi na, di ba po? Mas masarap po itong tinuturo natin, ano po? Yes. Bakit nagagawang i-give up ang lahat ng... Si Apostol Pablo po mismo, lahat, kung tatanungin niyo ako, sabi niya sa credentials ko, ito po ay sa ating vernacular na ano po, hindi ganito literal ang pagkasabi, pero I believe this is the thought. Sabi niya, kung tatanungin niyo ako, at yung iba-background check niyo ako ay lehitimong Jew by blood. At ako'y tapos sa pag-aaral sa Bible School sa pagtuturo ni Gamaliel. Kasi kung mamaliitin niyo ako sa aking credentials, ito yon. Pero hindi ito yung pinagmamalaki ko. Dahil lahat ng meron ako ay kawalan. Dahil ang tunay na kayamanan na pinangahawakan ko at nalaman kong yun ang totoo, yung si Jesus lamang. Hallelujah! Wala nang halaga ang mga bagay-bagay, pero hindi ko po sinasabi na hindi natin pahalagahan. Ang ibig lamang po natin sabihin, ang top priority, yung ating faith and relationship with God. That we should be intentional in loving God. That we should be intentional in seeking the face of God. Na hindi lamang trabaho ng isang pastol at ng mga leader sa simbahan at ng mga asar at ng lahat ng naglilingkod sa loob ng simbahan ang mag-meditation at ang manalangin, lumuhod sa harapan ng Diyos, magbasa ng badalang kasulatan, tungkulin ito ng lahat ng iniligtas. Kung ang lahat ng mananampalataya at tumanggap sa ating Panginoon ay magiging intentional sa relationship natin sa Lord, lahat po ng nandito, mga nagpastor na, mga nag-leader na, at siguro ang lahat ng simbahan ay napakadami na pong mga mananampalataya dahil lahat ay nag-desire at naging intentional sa relationship natin sa Panginoon. Because that's the only time that we can endure pagsubok. Pansinin niyo po, kahit po ang aklat ng Matthew ay nagsasabi, di ba po, kapag ang tahanan ay itinayo sa ibabaw ng bato, matatag ito kahit dumating pa ang baha at ang bagyo. Yung storm na tinatawag, hindi lang yung simpleng signal number 1,
Kundi pag tinawag na storm, ito ay signal number 4 na. Tama po ba? Pero hindi matitigatig daw yung bahay kapag nakatayo sa bato. Pero yung tao daw na nagtatayo ng tahanan sa ibabaw po ng buhanginan, konting bahalang, bagsak. Ang kapares daw po nun, sabi po ng sumulat, ay yung mananampalataya na isinasalig ang kanyang pananalig, hindi doon sa bato. Ano po ba ang bato? Ano po ba itong batong ito? Tayo po ba ay magtatayo ng yung may bakal-bakal? Hindi po. Yung faith natin is spiritual. Kaya ang foundation nito is spiritual stone. And that stone is our Lord Jesus Christ. He is our cornerstone. Our strong foundation. Amen! Kaya paano natin malalaman na itinayo pala natin yung pananampalataya natin sa ibabaw ng bato? Literal po bang bato? Wala naman tayong nakikita. Tama po ba? Pero sabi niya, in the beginning was the Word. Tama po? And the Word was with God. And, ano yun? Sorry. Ulit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and lived among us. At sino po yun? Ang ating Panginoong Jesus. So wala tayong literal na Panginoong Jesus nakikita, pating walang bato. Pero ang salita niya at siya ay iisa at yun po yung bato. Kaya kung ang ating faith at buhay ay isasalig natin sa salita ng Diyos, ang buhay na bato, hindi po tayo titinagin ng pagsunod. Amen po ba? Amen. Kaya makakatagal po tayo sa little while. Sa ating kalendaryo, tumatagal yan ng taon. At para sa atin, hindi po yan little while. Pero sa Diyos, it's just a little while. Why? Because a year can be 1,000 years with God. And 1,000 years can be a day ba? Oo. Pwede siyang maging isang araw. Ang 1,000 taon at ang 1,000 taon ay pwede niyang gawing isang araw lamang. Amen po ba? Siguro marahil sa ating timetable, mahahaba ang pagsubok sa tingin natin. Pero kapatid, sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, maiksing panahon lang yan. Kasi kasama mo siya. At hindi ka niya hahayaang subukin sa higit ng makakaya mo. Siya ang gagawa ng daan para ikaw ay magtagumpay. Kaya walang Kristiyanong talunan. Amen. Walang Kristiyano na luhaan at pinagtatawanan ng dyablo. Kundi tayo po daw ay higit sa mananagumpay. Bakit? Bakit? Ano ang batayan ng higit sa mananagumpay? Dahil sa gitna ng pagsubok, nakangiti ka pa din. Tignan mo po yung katabi mo. Ayan. Yan ang ebidensya. Amen? Alam mo yung ang grasya ng Diyos at ang kanya pong himala, ang kanyang katapatan, ang bunga ng kanyang salita ay yung sa gitna ng kalungkutan, ikaw ay nagagalak. Sa gitna po ng kawalan ay pakaramdam mo ikaw ay nananagana. Sa gitna ng mga pagsubok, pakaramdam mo ikaw ay panatag na panatag at ikaw ay payapa. At walang alinmang bagay ang pwedeng tumayo laban sa iyo. Sapagkat alam mo na ang iyong tagapagligtas at tagapagtanggol ay Diyos na walang sino ang pwedeng tumayo para labanan siya. Amen. The God that we are serving is the God who can move mountains. The God who divided the Red Sea so that the Israelites can pass the sea. At ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Ang bansang Israel ay pinahintulutan niya na ito ay ma-exile, na ito ay mawasak, na ito ay magwatak-watak. But God restored them through our Lord Jesus Christ. At hindi lamang po sila, dinamay na po tayong mga hintil. Kaya po tayo ngayon ay kaisa na sa pinaghaharian ng ating Panginoon. Amen. Hindi ho ba napakapalad natin? Amen. Parang yung graduation po na inatinan namin kahapon. Grabe po. Sabi namin, ba naman yan? Kasi yung graduation mo, tumapat ng Sabado. Kinabukasan, anniversary, ano nang mangyayari? Pero, ang Diyos ang nagsanansan ng lahat ng bagay. Dahil po, supposed to be po, nandito po kami at nananalangin, nag-aayuno, nagpiprepare, pero hindi po namin nagawa. Pastora, kami po ay umatan ng graduation. Pero mga kapatid, hindi po namin pinagsisisihan. Nakapag-celebrate na ng graduation ni Kesh, sa wakas, tapos na po siya. Purihin ang Panginoon. Ang gagawin na lang namin ngayon ay mangubra. Joke lang po. Para din po kami umattend ng anniversary in
intentionally Christian, yun ang kanila. Hindi po sila tumatanggap ng unbeliever. Talagang Christian. Kasi po, nire-refine nila and they're preparing our children na is-sent out na maging big impact sa mundo, taglay ang salita ng Diyos. Kaya para din silang nag-Bible school. Opo. Dito, nag-aral sila ng sekular pero naka-integrate ang salita ng Diyos. Kaya napakaganda. Kaya po nung graduation kahapon, grabe, nakakagalak po. 13 lang po ang graduate. 13 lang sila. Pero parang pakiramdam ko, 13,000 yung gumagraduate. Kasi yung katumbas ng isang estudyante, wala kang itulang kabigin, wala kang itatapon, lahat ginto kasi lahat lingkod ng Diyos. Grabe po. Napakabuti ng Lord. Kahapon po ako, medyo parang, tao po tayo eh. May mga tinatawag, summa cum laude, walang cum laude. Dalawa lang, summa cum laude at magna cum laude. Nakita nyo na po, walang cum laude. Puro summa at magna ang mga tinawag. May mga ilan hindi natawag. At isa si Kriston siya hindi natawag. Nakakaramdam ako ng konting parang naawa ko sa kanya. Kasi nakita ko kung gano'n yung pagpapagal niya po eh. At kung paano yung kanyang sakripisyo, talagang yung leaders and all. Pero alam niyo po, lahat po sila binigyan ng affirmation sa kanilang mga gifts, sa kanilang mga talento at lahat. At higit sa lahat, alam niyo po, naawa lang kasi ako, syempre nanay po ako eh. Kasi mga tinatawag, summa cum laude, magna cum laude, 1.19, 1. Ganun mga grades. Ako po kayo kung ano mag-grade ito. Pero hindi naman po dos, hindi. Kasi hindi pwede sa scholarship niya. Dangan nga lang at talagang may nauna. Pero okay lang. Ito po ang nangyari. Nung 13 ito, 6 ang pinili. At hindi ko po na-expect, isa siya napili na mag-wash ng feet. Grabe po. Yung mga incoming seniors, hinugasan nila ng paa. 6 po sila. Ala, umiyak na po ako sa upuan. Hindi ko na po mapigilan. Grabe, sabi ko, Panginoon, wala po siyang medal. Wala siyang alinmang mga award para siya kinanin. Pero grabe po yung pinagawa ko sa kanya. Kung nakita niyo po yung post ko, that's exactly what the Lord had told me sa oras na yun. Nang sabi ng Diyos sa akin, she's not the least among. Sabi niya, because what she's doing right now is the great, yung dakilang bagay sa aking harapan. Because if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. At yun yung kalooban ko para sa kanya. Hindi para ilagay siya sa limelight, kundi ilagay siya sa servanthood. Grabe, iyak po ako ng iyak, di ko na mapigilan, pinost ko na agad. Sabi ko, Panginoon, ni-restore mo ang aking pusong naaawa. Grabe po. Ang sarap po ng may Diyos, ano po? Dahil ang totoong reward ay nasa puso ng Diyos. Hindi ko po minamalit yung mga deserve po talaga nila. Eh sa speech pa lang po, parang daig pa yung presidente. Mahuhusay talaga. At lahat yun ay para sa papuri ng Diyos. Sabi nga ni Kesh, pamilya kami doon, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Bawat isa sa amin ay nagagalak sa bawat award na kanilang tinatanggap. At ito pa po ang nakakagalak, papuri po sa ating Panginoon. Sabi po ng isang napakahusay na MC na dati din atang magna cum laude. Sabi niya, congratulations po. Sabi niya sa akin, alam niyo po, blessed na blessed ako sa buhay ng anak niyo. Napakabait pong bata. More than medal na, Pastor. Ang makita si Kristo sa kanyang buhay. Ulit po at and so I would like to take this opportunity na din para mag-thank you sa lahat ng sumuporta, nagmahal na nalangin kay Kesia. Tapos na po siya. Sa mga tumulong sa kanya nung nag-Cambodia, sa kanyang mission trip. Thank you so much po sa inyong buhay. Amen. Kaya, God is good. Masarap po ang may Panginoon. Kaya kapatid, ano man po pinagdadaanan natin sa ating buhay, huwag tayong mag-alala. Sandali lang po yan. Paano po kayo mangyayari yun? Ano po? Napapansin niyo po ba na mas nahahalata ng tao ang oras na lumilipas pagka ang pinapansin at nakafocus sa kanya is yung pagsubok. Tama po ba?
Pag ang focus natin kasi is pagsubok, maiinip tayo eh. Tagal naman ito, kailan ba ito matatapos? Pero kung ang focus natin ay yung lumulutas, hindi natin mamamalayan yung pagsubok tapos na pala. Hello! At hindi ang pagsubok ang naparangalan, kundi ang Diyos na ating kinapitan at pinanaligan. Amen po? Kaya sa ating buhay mga kapatid, si Lord lang ang sagot. Si Lord lang pwedeng mag-restore sa atin. Let God restore our faith. Yung relationship natin sa Kanya. Kapag ang na-restore ay yung relasyon natin sa Diyos, everything follows. Amen po? Tama po ba? Mag-ayos muna tayo kay Lord para ang lahat ng bagay sa buhay natin ay susunod na lang na aayos. Kung paano, siya bahala. Amen po? Sa Kanya po tayo magtiwala. At sa Kanya po tayo manghawakan, sa Kanya po tayo kumapit. Ang sabi niya po dyan, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ano yung sabihin po nun? Ang sabi niya dyan, mismo si Lord, hindi yung katabi mo, hindi asawa mo, hindi kahit sino, ang magre-restore sa atin, si Lord. Amen. Siya mismo, personal. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, personal. Kaya nga ang ating kaligtasan ay personal. Tama po? It's a personal relationship. Your mother cannot save you. Your pastor cannot save you. Your husband or wife or anak, hindi kanya kayang iligtas. Kahit yung nanay mong mapanalanginin, kahit yung nanay o tatay mong pastor, hindi kanya maililigtas. Si Lord lang. Amen po ba? Amen. Di natin pwede sasabihin, sasabit na lang ako. Kakapit na lang ako kagaya ng biro ng iba. Hindi po yun mangyayari. Dahil hindi mo mahahawakan ng glorified body. Hello? Pag-awak mo, hangin na lang. Amen po. Baka it's too late para ma-realize. Kaya ngayon, ang oras at panahon para magbalik loob ang puso natin sa Diyos. Magpa-restore tayo sa Lord. Sabi niya, siya ang magre-restore sa atin. At sa pag-restore niya sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Gagawin daw po niya tayong malakas, matatag. Ano po yung steadfast? Hindi na pipigilan, ano? On the go. Laging handa. Laging willing. Laging available sa paglilingkod sa Diyos. Hindi magsasabi ng dahilan. Hindi magsasabi ng excuses. Kapag ikaw ay ni-restore ni Lord, wala ka nang magiging dahilan sa Diyos. Dahil pati ang dahilan mo ay ipapasa ilalim na natin sa ating mga talampakan dahil ang interes na natin ay hanapin ang Diyos. Amen po ba? Amen! Sino po dito ang mga nauuhaw sa Panginoon? Sino bang gusto magpa-restore sa Lord? Hallelujah! Ang ating relationship sa Kanya muna. Amen? At ang lahat ay susunod na lang. Karamdaman, pera, obligasyon. Unahin natin si Lord. I-restore niya muna yung soul natin. Kasi yung spirit natin restored na yon. Amen? So, unahin na muna natin na ipa-restore ang Diyos, sa Diyos ang ating kaluluwa. At tingnan po natin ang lahat ng susunod na. Amen. Amen po. Salamat po sa ating Diyos. Tayo po'y tumayo. At tayo po'y magpasalamat sa ating Lord. Sige po, ibigyan natin sa Diyos ang ating the best na palakpak. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Sige kapatid, sampahin natin ang ating Panginoon. We magnify your most precious holy name, Jesus. Ikaw lamang po, Diyos, ang pwedeng mag-restore ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Sa lahat po, Panginoon, ng aming mga kabalisahan. Sa lahat po, Diyos, ng pakiramdam ng walang katiyakan. Lahat ng ito, panghihina, panghihinawa, ikaw lamang po ang pupwedeng
magpanumbalik po ng aming sigla at lakas. God, your Holy Spirit is in this place. Oh Jesus, we worship you. Purihin ka, Panginoon. Lord. Hallelujah. Oh, we magnify your most precious name, O God.